Magandang araw. Ako nga pala si Ginoong Charles C.N.S. Sukapko, guro sa Araling Panlipunan 9. So ngayong araw, tatalakayin natin ang tungkol sa paaralan natin ang mga salik na nakakaapekto sa supply. So ano nga ba yung mga nakakaapekto sa supply sa ating bansa? Ilan sa mga salik na nakakaapekto sa ating supply dito sa ating bansa ay una, ang presyo, kagustuhan, dami ng negosyante, yung mga inaasahang pangyayari, presyo ng ibang produkto, teknolohiya, subsidy, at ang panahon. Na nakakaapekto sa ating supply ay ang presyo. So, ang presyo, dito nakadepende ang demand sa ating mga produkto. So, kapag mataas ang presyo ng isang produkto, mababa ang demand nito. So, ang epekto nito sa supply ay hindi siya gaanong mababawasan kasi mataas ang presyo. While pag mababa naman ang presyo ng isang produkto, mas marami ang bibili. So, kumbaga, mauubos agad ang supply. Kaya ang isa sa factor ng ating supply ay nakadepende kung magkano ang presyo nito. Pangalawa is yung subsidy o yung tulong or yung amount na na sinasagot ng gobyerno para sa isang produkto. May mga produkto kasi na binibigyan ng subsidy ng gobyerno para maging affordable or para makuha or mabili ito ng mamamayan. So pwede rin gawin ng gobyerno dito is yung subsidy sa bigas para hindi siya gaano magmahal and at the same time mas ma-afford siya ng mga mamamayan. Pangatlo is yung panahon. So syempre, kapag masama ang panahon, so nakadepende sa sama ng panahon kung gaano kadami ang supply natin. So, halimbawa, pag may bagyo, so yung mga pananim natin is apektado ito. So, naaapektuhan ang supply. Kumukonti ang supply because of the typhoon. Another is pag nagkakaroon ng mga bagyo, nagpa-panic buying ang mga tao kasi nag-iimbak sila ng mga kailangan nilang pagkain. So ang tendency nito, madaling maubos ang supply kasi sila ay nagpa-panic buying. So isa yun sa halimbawa kung bakit kailangang i-consider ang panahon na nakakaapekto sa ating supply. Sumunod ay salik ng produksyon. So yung iba't ibang proseso ng production. So may times na yung mga hilaw na materyales is mahirap hanapin or nakadepende yung dami ng ng hilaw na materyales para makapag-produce ng isang produkto. So, kapag konti na ang mga natural resources na meron tayo, konti na lang din yung mapoproduce. So, yung mga gagamitin sa production is may epekto rin sa supply sa ating bansa. Sumunod ay yung teknolohiya. So, ang technology ay mabisang pamamaraan sa pag-create ng produkto. So, karamihan ngayon sa ating mga produkto ay ginawa with the use of technology. So, mas pinapadali nito ang ating trabaho, at mas pulido at mas napapabilis ang ating trabaho. So, sunod ay yung dami ng mamimili. So, ang demand sa isang produkto ay nakadepende kung gaano karami ang populasyon sa isang lugar. So, kaya nga pag magtatayo ng business, kailangan mo i-consider kung sino yung target market mo, ilan yung target market mo. So, itong produkto mo ba ay gagamitin ng tao? Ito ba ay mapapakinabangan ng tao? Ito ba ay basic needs? O ilan ang pwedeng gumamit or madami ba ang kukuha ng iyong produkto? So, yung dami ng mamimili ay malaking epekto sa ating supply. Kapag marami ang bumibili ng isang produkto, lalo na kung ito ay basic needs, so madali siyang maubos. Pero kapag hindi ito basic needs o konti lang ang bumibili ng isang produkto, hindi siya agad-agad nauubos. So, sumunod is yung
alternatibong produkto. So, meron mga produkto na masyadong mahal. So, ang ginagawa ng ibang mamimili, instead na gumamit ng mahal na produkto, hahanap sila ng isang produkto na mura pero magbibigay din ng same satisfaction at ng gamit para sa kanila. So, kumbaga, huhanap sila ng produkto na mas mura pero pwede rin namang ipampalit dun sa mahal na produkto. So, isa ito sa mga nakakaapekto sa supply. Sumunod ay yung mga inaasahan. So, halimbawa man, nag-announce man na may masamang panahon, naghahanda agad ang mga tao. So, ang tendency, ang gagawin nila ay bumili ng mga produkto at yung mga bagay na kailangan nila para hindi sila maubusan. So, kapag pinaghahandaan nila ito, yung mga bagay na inaasahan, so mas malaki yung epekto nito sa ating supply kasi bumibili sila ng mga produkto na magagamit nila sa kanila pag dumating man yung mga inaasahan nila na pangyayari. Sumunod, dami ng negosyante. Pagdami ng mga negosyante, ang pagtaas ng presyo ng isang partikular na produkto ay maaaring makahikayat ng mas marami pang negosyante upang magbenta. So kasi iniisip nila dito, pag mas mataas ang presyo ng isang produkto, mas malaki ang kikitain nila. Although malaki yung magiging investment nila, malaki yung pakakawalan nilang pera, but in return, mababawi naman nila ito at mas lalaki ang kanilang kita. So ang isang negosyo nga ay isang sugal. Pwede kang malugi or pwede kang hindi malugi. But you need to take a risk. So kapag alam mo naman na mababawi mo or mabebenta mo isang produkto, so kailangan mo siyang gawin. So para mas makita mo rin kung kikita ka o hindi. Pag-unlad ng makinarya, pag-unlad ng teknolohiya. So, nakakapagpasigla ng produksyon ang pag-unlad ng teknolohiya. Ang makabagong kaalaman sa produksyon tulad ng paggamit ng makinarya ay makatutulong sa pagbilis at pagdami ng produksyon. So, ngayong panahon na ito, so napakalaki ng tulong na nagagawa ng technology. So, sa paggamit ng technology, mas napapabilis ang paggawa ng mga produkto, mas nagiging pulido ang paggawa ng produkto, at mas napapadali ito. So, kung mano-mano, mas mahirap, mas mabagal with the use of technology, mas mapapadali natin siyang gawin ang mga produkto. So, using this, mas dumadami at mas napupunan ang supply na kailangan ng mga tao. Gastos sa produksyon. Kasama sa mga salik ng produksyon ang lakas paggawa, lupa, mga materyales, kakayahang entrepreneurial at makinarya. Ang pagbaba ng presyo ng mga materyales na ginagamit sa produksyon ay nakakapagpataas ng supply dahil mas maraming mabibiling materyales sa paglikha ng produkto. So, ang gasto sa produksyon ay malaki rin ang epekto sa ating supply. So kapag mas mataas ang presyo ng mga produksyon, so mas kokonti ang produce kasi mahal ang presyo ng mga hilaw na materyales. At isa pa sa magiging pwedeng epekto nito ay mas magiging mahal ang presyo ng mga produkto kasi hindi papayag ang mga negosyante na sila lang ang mag-shoulder ng mahal na expenses. So, ang gagawin nila para mabawi nila ang kanilang ginastos sa mga mahal na materyales, ipapatong ito sa presyo ng mga produkto. So, ang tendency, mas magiging mahal ang produkto. However,
Kapag mas mura ang mga ginamit na materyales or mga produkto, mas magmumura ang mga presyo ng mga bagay na kailangan natin. Kasi pag mas mahal ang presyo, mas marami silang mapoproduce at mas mabebenta nila ito ng mura. Kasi mura naman lahat ng materyales. So ang presyo ng isang produkto ay nakadepende kung gaano kalaki ang gastos na ginastos nila noong production. Sunod, pagbabago sa taripa ng buwis. May mga tulong sa nagmumula sa pamahalaan para sa mga negosyante. Isa na rito ang pagbaba ng buwis para sa ilang produkto o kalakal. So, may mga tendency na tinutulungan talaga ng gobyerno ang mga negosyante para mas makabangon ito. So, using this, mas natutulungan nila ng negosyo, mas umuunlad ang negosyo, and at the same time, marami ang nagbabayad ng buwis sa gobyerno. So, isa na dito yung pagbibigay ng mga subsidy para para mas ma-afford din naman ng mga negosyante ang mga produkto or mga product na kanilang ibinebenta or kanilang ipinoproduce. So para hindi rin sila masyadong mahirapan sa kanilang production at sa gastos ng kanilang negosyo. So however, ang balik naman ito sa ating gobyerno ay mas maraming magbibabayad ng buwis at mas maraming magnenegosyo na mga tao. At doon na natatapos ang ating aralin. May natutunan ba? Salamat. Paalam.